Ito yung late 26 na lang. No? Nakilala ko ang isang pamilyang naniniwala sa bisa ng medical cannabis dahil sa kanilang karanasan. Ganun naging takbo namin for the past. Nagkaroon ng pambihirang uri ng cancer ang anak ng mag-asawang itatago natin sa pangalang Gina at Arnel. Kasi nung 8 years old yung anak namin, habang nasa school siya, lagi siya nakakaramdam ng headache. Tapos pag uwi din, hindi siya nakakatulog sa sobrang sakit. Nung CT scan, ako yung nag-receive ng result Nung sinabi ng doktor mismo na may tumor yung anak niyo sa ulo. So doon na kami nag-breakdown. Malubha ang sakit ng kanilang anak na tatawagin nating Mark. 2018 nang madiagnose na meron siyang rhabdomyosarcoma, isang uri ng cancer na tinatarget ang soft tissue cells ng tao. 2% lang daw ang chance of survival na ibinigay sa kanya ng kanilang doktor. Kasi noong time na yun, nag-wave na siya ng goodbye sa akin. So nagulat ako at niya yung ginawa. Pero still, nag-trust naman kami sa mga doctors. 42 cycles ng chemotherapy ang kinailangang pagdaanan ng bata para mapuksa ang cancer. Malakas ang epekto ng mga gamot sa kanyang munting katawan. Pero sa kanilang pagsasaliksik, may natuklasan ng mag-asawa. Nakatutulong daw ang medical cannabis sa mga nagki-chemotherapy. Yun ang nasa akin nun. At subukan natin mawala kasi at least kung hindi man maganda ang ending, wala tayong regrets. Nung hindi pa kami nag-take niyan, kasi may mga cycles na nauna. So after every dose ng chemotherapy, heavy doses talaga, nagsusuka siya, nangihina siya. And then once he took the medical cannabis, ano yung naging effect? Unti-unti po kasi siyang nagiging parang kinakaya niya, kumbaga po yung chemotherapy maybe because of the drops na binibigay namin. Nakumpleto ni Mark ang kanyang chemotherapy sa loob ng 1 taon. At ngayon, in remission o wala ng bakas ng cancer ang bata. Bumuti na rin daw ang kanyang kilos at pangangatawan at nakabalik na rin siya sa pag-aaral. Ano yung mga favorite subjects mo ba? AP and MAPE. Bakit? Kasi po, yung AP po, I want to learn about the history. Yung dati po, about the culture. Saka po sa MAPE, I want to learn sports like basketball. Wala na ring mga gamot na pinapainom ang mga doktor kay Mark ngayon. Pero binibigyan pa rin siya ng medical cannabis ng kanyang mga magulang. Mala-maintenance medicine daw ang turing nila rito. Yung typical na iniisip ng tao na kung galing yan sa merong mahay o etc. Never namin nakita na may ganong effect. Dumaan din po sa 42 cycles ng chemotherapy yung anak ninyo. Yes. Hindi kaya yun ang naging dahilan kung bakit lumate yung kanyang tumor to begin with? And maybe it has nothing to do with... Meron din yung tulong for sure. Yes, may tulong din. Yung side effect niya sobra. Pero dahil illegal, matinding sugal pa rin ang paggamit ng medical cannabis sa Pilipinas. 1, 2, 3. May epilepsy, autism, at attention deficit hyperactivity disorder o ADHD ang anak ni Olive na hindi niya tunay na pangalan. Halos hindi na raw niya mabilang ang mga gamot na iniinom ng bata noon. Hanggang sa sinubukan nila ang medical cannabis. So you say hi. Hi! Hi! Dati wala siyang eye-to-eye contact. Never siyang nakikinig sa mga tao. So malaki ng improvement niya? Sobrang laki. Sobrang laki kasi dati para lang siyang lantang gulay. After uminom, kumain, hihiga, tutulog. In a day or in a week, gaano kadalas ba siya nagkaka-seizure noon? Noon, siguro sa isang linggo, 3 beses, mga ganun. Ngayon, minsan, a month, wala na eh. In a month. Ma! Ma! Ma!
how sure are you na yung medical cannabis yung talagang nakakatulong sa anak ninyo? Yun lang yung meds na ginagamit niya. Okay. After kung matanggal lahat ng pharma meds niya. Kwento ni Olive, isinangguni niya sa kanilang doktor ang paggamit ng medical cannabis. Nagtanong ako sa kanya suddenly lang na, Dok, totoo ba na nakakagamot ang marijuana sa isang epilepsy? Tapos siya mismo yung nagsabi na, hindi ako nagsasabi na oo, pero I have a patient na nagsabi sa akin na nagtitake din siya niyan, nagtitake yung anak niya niyan, and then nabawasan yung gamot. So, kumbaga, hindi niya inirekomenda, No, pero hindi kanya hindi niya rin pinigilan. ako pinigilan. It's up to me. No throwing ha, no throwing. Sa pagbuti raw ng kalagayan ng anak, malaki rin ang nabawas sa kanilang gastusin sa mga gamot at pagpapa-ospital. Anong pakiramdam mo na hindi mo ito magawa openly? Masakit para sa akin na ako nagagawa ko siya. Pero yung ibang mga kapwa ko nanay or may mga pasyente, hindi nila nagagawa. Pero hindi ka ba kinakabahan na baka hulihin ka just for possession of medical cannabis? Siyempre kinakabahan, natatakot. Mas nangingibabaw yung pagiging ina ko eh. Mas nangingibabaw yung pagiging nanay ko. Mas gugustuhin ko na mabuhay ang anak ko at makulong ako kung sakali kaysa makita ko siyang unti-unting namamatay.